at sumainyo. Mga ginigiling kong mga kapatid, magkakaroon tayo ngayon ng prosesyon, solemneng prosesyon, upang gunitain ang mga isang pangyayari na sa pinakapuso ng ating pananampalatayang Kristiyano ay ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Kabilang sa ating mga iniingatang tradisyon na panahon ito ay ang prosesyon. Ngayong mga mahal na araw, tinutulungan tayo ng mga prosesyong ito na sariwain ang mga huling sandali ni Kristo sa daigdig upang maantig ang ating mga puso na tumugon sa kanyang dakilang pag-ibig. Tinatanghal din sa atin ng prosesyong ito ang mahal na Birhen Maria at ang mga sumunod kay Kristo bilang mga huwaran ng pagiging disipulo ng Panginoon. Ito po ay solemne dahil dapat mapangyari natin ang mapanalangin, pagpapahayag. Ang ating paglakad ay isang pagpapahayag ng paglalakbay sa pananampalataya. At naroroon hinihingi ang disiplina, ang kaayusan, ang kapayapaan. Kaya nga naroroon pa rin ang pagpapahalaga sa katahimikan. Hilingin natin na nawa tayong mga mananampalataya ng bayan ng Lukban ay tunay na makapagpahayag ng ating pananampalatayang wagas. May disiplina, may kaayusan. Manalangin tayo. Tawa naming bukal ng pagpapala ay yung pagbabasbas ay manaog nawang masagana sa iyong sambayan ng gumanap sa pagunita sa pagkamatay na iyong anak na siyang pagkabuhay at ng pagtitiwala. Ay yung pagpapatawad ay sumapit nawa sa lahat. Ay yung pagpapatawad ay sumapit nawa sa aming sambayanan. Ang iyong pakikisamang maasahan ay iyong ibigay. Ang pananampalatayang banal ay maging matibay. Ang kaligtasang walang baliw ay patatagin mong lubusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Naganap na natin ang liturhiya ng pagdiriwang ng pagpapakasakit ng Panginoon at gaganapin natin ang solemneng prosesyon ng paglilibing sa Panginoon. Halina't sundan natin si Jesus sa kanyang kamatayan. Taglay ang pananalig na kung mamatay tayong kasama ni Kristo, mabubuhay din tayong kasama niya. Amen. Amen. Ngayon po ay lalakad na ang mga andas para sa paglalarawan ng mga tagpo ng pagpapakasakit at kamatayan ng Panginoon. Ang prosesyon ay isa sa mga matatandang tradisyon ng mga Kristiyanong Katoliko. Ito ay ang pagpapakita ng ating paglalakbay patungong langit kasama ang mga banal. Inilalarawan din dito ang isang buhay na katesismo ng simbahang Katolika sa pamamagitan ng mga imahe ng mga banal at mga tagpo sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Ang atin pong prosesyon ay pangunahan ng bandang musiko.
Matapos po ang ating banda, ay susundan po ito ng mga sakristan at ng mga lay ministers. Ang Cereales. Ang prosesyon ay palagi ang pinangungunahan ng Cereales na binubuo ng krus at kandila sa magkabilang tabi nito. Ang krus na nasa gitna nito ay ang ating pagpapakita sa pagpapahalagang ginawa ni Kristo sa sanlibutan. Ang pagliligtas sa sanlibutan. Sa pamamagitan ng krus na ito, tayo ay iniligtas niya sa ating mga kasalanan. Ang mga kandila na kasama ng krus ay nagsisilbing tanglaw sa mga nananampalataya sa kanilang paglalakbay patungong langit. Ang Cereales. Sasama sa prosesyon, 2 pila lamang po sa kaliwa at 2 pila sa kanan. Ang pagbibinyag kay Jesus ni Juan Bautista. Sa tagpong ito ni Jesus, bagamat siya ay Diyos, ay nagpabinyag kay Juan Bautista. Dito makikita ang pagpapatunay sa banal na santatlo. Nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Bumababa sa kanya gaya ng isang kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Jesus na nagpabinyag kay Juan, "Maawa ka sa amin." Paalala sa mga sasama sa prosesyon, tayo po ay magdasal ng Santo Rosario. Babasbasan na nila. Para pagtapos ng pagtapos, diretso-uwi na. Diretso-uwi na, pagtapos kasi sa dami pa naman. Sa mga dadaanan po, sa mga nasa daan po, maaari po bang wag natin harangan ang daan ng prosesyon? Medyo atras-atras po tayo ng kaunti. Muli po, 2 pila lamang sa kanan at 2 pila sa kaliwa.
tukso ng dyablo kay Jesus. Pagkatapos ng magpabinyag si Jesus, ay agad siyang nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi sa disyerto ng Huda. Sa panahong ito, napakita sa kanya si Satanas upang tuksoin. Kabilang dito ang gawing tinapay ang mga bato, ang pagpapatihulog na mula sa taluktok ng templo at ang pagbibigay ng lahat ng kaharian sa daigdig mula sa napakataas na bundok. Ngunit ang lahat ng ito ay tinanggihan ni Jesus at sinagot siya ng ganito: "Ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin, at siya lamang ang dapat mong paglingkuran." Pagkatapos, iniwan na siya ng dyablo. Jesus na hindi nagpatukso sa dyablo, Maawa ka sa amin. sa Cana, Galilea. Kasama ni Jesus ang kanyang ina at ang kanyang mga alagad, at sila'y pumunta sa Cana, Galilea. At doon, sila ay nakipagdiwang sa isang kasalan. Sa kalagitnaan ng pagdiriwang, ay naubusan sila ng alak, kaya't sinabi ni Maria sa mga naglilingkod na gawin ang anumang sabihin ni Jesus. Ipinag-utos ni Jesus na punuin ng tubig ang mga tapayan. Pagkatapos ay sumalok ang mga naglilingkod sa mga tapayan at ang tubig ay naging masarap na alak. Ito ang unang himalang ginawa ni Jesus. Jesus na ginawang masarap na alak ang tubig, Maawa ka. muli po ang ating pila ay 2 sa kanan, 2 sa kaliwa. Wag na po tayong magpapatatlo pa. 2 lang. Ang pangangaral ni Jesus sa maraming tao. Nakita ni Jesus ang kanyang mga alagad, kasama ang napakaraming taong buhat sa Judea, Jerusalem at mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig at magpagaling sa kanilang mga karamdaman. Kaya't umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang mga alagad at sila'y tinuruan niya. At itinuro niya ang mga pinagpala. Jesus, na guro ng aming banal na kapalaran, maawa ka sa amin. Kasama noon ni Jesus sina Pedro, Juan at Santiago, at sila ay umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroon, ay nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Ang mukha niya ay parang naging araw, at ang damit ay naging puting-puting. Nakita ng mga alagad
na nakikipag-usap si Jesus kina Moises at Elias. At isang tinig ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Jesus na nagbagong anyo sa bundok ng Tabor, maawa ka sa amin. Muli po inaanyayahan namin na magdasal ng Santo Rosario lahat ng nagpoprosesyon. Dalawahan lamang po tayo, dalawa sa kaliwa at dalawa sa kanan. Dalawa lang po sa kaliwa at dalawa sa kanan. Si Jesus at ang babaeng Samaritana. Pagdating ni Jesus, kasama ang kanyang mga alagad sa bayan ng Sicar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Sinabi ni Jesus sa Samaritana, "Ang umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw, ngunit ang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw." Jesus na nagbibigay ng tubig ng buhay, maawa ka sa amin. Ang ating pong pila ay dalawa lamang sa kanan at dalawa sa kaliwa. Ni Jesus sa lalaking ipinanganak na bulag. Sa paglalakad ni Jesus, ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Rabbi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak na bulag ang lalaking ito, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Dapat nating gawin ang mga ipinagagawa ng nagsugo sa akin samantalang araw pa. Dumarating ang gabi at wala nang makagagawa. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe. Maghilamos ka roon." Gayon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik ay nakakikita na. Jesus na nagpapagaling sa aming mga karamdaman, Maawa ka sa amin. Ang pagkabuhay ni Jesus kay Lazaro. Huling bumalik doon si Jesus kasama ang mga alagad sa Judea upang muling dalawin ang magkakapatid na Maria, Marta at Lazaro. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Nang mabalitaan ni Marta na dumating si Jesus, sinalubong niya ito at sinabi ni Jesus sa kanya, "Muling mabubuhay ang iyong kapatid. Ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay.
Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Pumunta sila sa lugar ng pinaglibingan kay Lazaro at iniutos ni Jesus na alisin ang malaking batong nakatakip dito. Pagkatapos nanalangin ni Jesus, ay sumigaw siya, "Lazaro, lumabas ka!" Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakatakip ring tela sa mukha. Marami sa mga Hudyong dumalaw kina Maria at Marta ang nakakita sa ginawa ni Jesus at sumasampalataya sila sa Kanya. Jesus na nagbibigay buhay at muling pagkabuhay, Maawa ka sa amin. ang pamamaalam ni Jesus sa kanyang inang si Maria. Umaga ng pista ng tinapay na walang limadura nang magpaalam si Jesus sa kanyang inang si Maria. Puno noon ang hapis ang kanyang ina sa pag-alis ng kanyang anak. Bagamat masaklap at mapait ang mangyayari kay Jesus, ay ipinaliwanag niya na ito'y ibig na mangyari ng Amang nasa langit. Jesus na namaalam sa kanyang mahal na ina, Maawa ka sa amin. Huli po, 2 pila lamang po, 2 sa kaliwa at 2 sa kanan. Maraming salamat po. ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Pagdating nila sa Bethlehem, sa bundok ng mga Olibo, pinauna ni Jesus ang kanyang 2 alagad. Inutusan na pumunta sa isang nayon upang kalagin ang tali ng isang bisirong asno na hindi na nasasakyan ni numan at dinala nila ito kay Jesus. Pagpasok sa Jerusalem ay maraming tao ang naglatag ng kanilang mga balabal at ang iba naman ay pumutol ng mga sanga ng kahoy upang ilatag din sa daraanan ni Jesus. Ang mga tao ay sumigaw ng ganito, "Mabuhay ang anak ni David! Pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon! Purihin ang Diyos!" Jesus na mula sa angkan ni David, Maawa ka sa amin. ang pagmamalasakit ni Jesus sa templo. Pagdating nila sa Jerusalem, si Jesus ay pumasok sa templo. Ipinagtabuyan niya ang mga nagbebenta at namimili roon. At ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan din niyang tumawid sa patio ng templo ang mga may dalang paninda at tinuruan niya ang mga tao ng ganito, "Nasusulat, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw." Narinig ito ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Buhat nooy humanap na sila ng paraan upang patayin si Jesus. Subalit natatakot sila sa kanya dahil humahanga ang lahat sa kanyang mga turo. Jesus na mapagmalasakit sa templo, Maawa ka sa amin. Unang Pampaskwa ni Jesus kasama ang mga alagad. Nang gabing yaon, dumulog sa hapag si Jesus, kasama ang 12 alagad upang ipagdiwang ang Paskwa. Ipinagdiriwang ang pista ng Paskwa ng Panginoon tuwing nunang buwan ng taon ng mga Israelita. At sa tuwing ika-10 araw ng buwang ito,
Bawat pamilya ay pipili ng isang tupa o batang kambing para sa kanila. Kung maliit ang pamilya at hindi makakaubos ng isang buong tupa, magsasalo sila ng malapit na kapitbahay na hindi rin makakaubos ng isang buo. Kailangang lalaki ang tupa o ang kambing. 1 taong gulang, walang kapintasan. Aalagaan ito hanggang sa 14 na buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang inalagaang hayop. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito ng buo at kakainin kasama ng tinapay na walang pampalsa at ng mapapait na gulay. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kapag kakainin na ninyo ito, dapat nakabihis na kayo, nakasandalyas at may hawak na tungkol. Ito ang Paskwa ni Yahweh. Jesus na nagdiwang ng hapunang Pampaskwa, Maawa ka sa amin. maaari pong tumabi muna po ang lahat para magkaroon ng daan ang ating... Tabi muna po, tabi po tayo. At medyo malaki po ang sakop na daan. Ang paghuhugas ni Jesus sa paa ng mga apostoles. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus. Naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kaniyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Jesus na nagbigay ng magandang halimbawa na dapat tularan, Maawa ka sa amin. ang huling hapunan. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus. At matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan na ibibigay para sa inyo. Wika niya. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagkatapos makapaghapunan, hinawakan niya ang saro. Nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Uminom kayong lahat nito, sabi niya, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na manunubos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ang bagong alak ay inumin kong kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. At pagkaawit ng isang inyo, sila'y nagpunta sa bundok ng mga olibo. Jesus na tinapay ng buhay at dugo ng tipan, Maawa ka sa amin.
nagsama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Dito muna kayo, mananalangin ako sa dako." Ngunit isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo at nagsimulang magbagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, "Ang puso ko ay tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin." Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, "Ama ko, kung maaari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayunmay, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari." Jesus na ang puso ay tigib ng hapis ng manalangin sa halamanan ng Getsemani. Maawa ka sa amin. San Pedro, ang unang alagad ni Jesus, kapatid ni Andres, na kapwa niya alagad. Siya ang unang Santo Papa ng iglesyang itinatag ni Jesus. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ang susi ng kanyang hawak ay ang pagpapaalaala sa kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya ni Jesus. Ibinigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ang tanda naman ng kanyang kasama ay pagpapaalaala sa pagtatuwa niya kay Jesus. Bago tumilaok ang manok, makikatlo mo akong itatwa. San Pedro, Ipanalangin mo kami. ang pagkakanulo ni Judas Iscariote kay Jesus. Alam noon ni Jesus na isa sa kanyang mga alagad ang magkakanulo sa kanya nang sabihin niya na, "Isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Dumating noon ang napakaraming tao na pinangungunahan ni Judas Iscariote, na nabilang sa 12. Nilapitan niya si Jesus upang halikan, subalit tinanong siya ni Jesus, "Judas, ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik?" Ipagkanulo ni Judas si Jesus sa halagang 30 salaping pilak mula sa mga punong saserdote. Jesus na ipinagkanulo ni Judas Iscariote, Maawa ka sa amin. ang Tatagal at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos at dumarating na nasa alapaap. Pagkarinig nito, pinunit ng pinakapunong pari ang kanyang damit at sinabi, "Nilapastangan niya ang Diyos. Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Narinig ninyo ngayon ang kanyang paglapastangan sa Diyos. Ano ang pasya ninyo?" Sumagot sila, "Dapat siyang mamatay." Jesus na pinaratangan ng mga senadring, maawa ka sa amin. ang pagtatwa ni Pedro kay Jesus. Nang dinala ng mga Hudyo si Jesus sa tahanan ng pinakapunong pari, ay kasunod noon si Simon Pedro. Ngunit malayo ang agwat niya kay Jesus, hanggang sa patio at naupo upang magpainit sa tabi ng apoy kasama ng mga bantay. Lumapit sa kanya ang babaeng katulong ng pinakapunong pari at siya ay tinanong ng ganito,
Kasama ka rin ni Jesus na taga Nazaret. Ngunit nagkaila si Pedro. Umalis siya at pumunta sa labasan, ngunit nakita muli siya ng babaeng katulong. Ang taong ito ay isa sa kanila, at muling nagkaila si Pedro. Pagkalipas ng may isang oras, iginiit naman ng isa sa naroon. Kasama nga ni Jesus ang taong ito, sapagkat isa rin siyang taga Galilea. Ngunit sumagot si Pedro, "Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo." Nagsasalita pa siya nang biglang may tumilaok na manok. Lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro, at naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon. "Bago tumilaok ang manok sa araw na ito, at 3 beses mo akong ikakaila." Lumabas si Pedro at umiyak ng buong pait. Jesus na itinatuwa ni Simon Pedro, Maawa ka sa amin. Muli po aming pinapaalalahanan ng lahat na magdasal ng Santo Rosario habang tayo ay pumuprosesyon. Ang pagbibiro ng mga Hudyo kay Jesus. Dalawahan lamang po ang pila natin kung maaari. 2 lang po sa kaliwa, 2 sa kanan. Tayo po'y sumunod sa ating rule ngayon. 2 sa kanan, 2 sa kaliwa. Ang pagbibiro ng mga Hudyo kay Jesus. Nang maiharap kay Caiphas si Jesus, ay hindi tinapos ang usap. Ang winika ay magpabukas na at sila ay nangangapuyat. Doon na itinali sa maliwanag na harapan ng bahay ni Caiphas si Jesus, kasama ang mga bantay. Niyong gabing iyon, sinimulan nilang pinahirapan si Jesus. Tinakpan ang mahal niyang mukha ng panyong marumi at sira. Biniro nila at pinagtangan-tangan ng isang tambo, tanda ng pagkilala nila sa totoong hari nila, at tikis na pinagmura. Kunwari iginagalang kanilang ninunuran at hinuyukuan. Isa-isa ngang nagsisampal ang mga Hudyo kay Jesus at binuraan. Tinatanong kung sinong sa kanya'y sumampal, at sa tanang pagbibiro ng mga Hudyo si Jesus ay walang imik, walang kilos at nagbatang tibobos. Jesus na biniro at binugbog ng mga Hudyo, Maawa ka sa amin. Ang pagharap ni Jesus kay Herodes. Nang makita ni Herodes si Jesus, lubos siyang nagalak sapagkat matagal na niyang hinahangad nang makita siya. Ito ay sapagkat nakarinig na siya ng maraming bagay patungkol kay Jesus. Umaasa siyang makakita ng ilang tanda na ginawa niya. Maraming itinanong si Herodes sa kanya, ngunit wala siyang isinagot. Tumayo ang mga pinunong saserdote at mga guro ng kautusan, at marahas nila siyang pinaratangan. Kinutya siya ni Herodes at ng mga kawan nito. Nilibak nila siya at sinuotan ng marangyang kasuotan. Pagkatapos nito, ipinadala siyang muli ni Herodes kay Pilato. Nang araw din niyon, si Pilato at Herodes ay naging magkaibigan sa isa't isa. Sila ay dating magkaaway. Jesus na naging sanhi ng pagkakasundong muli ni Herodes at Pilato. maawa ka sa amin.
Muli po sa mga kasama sa prosesyon, maaari po tayo magdasal ng Santo Rosario. Dalwahan lang po ang pila, dalawa sa kanan, dalawa sa kaliwa. Ang paghahampas kay Jesus sa haliging bato. Dahil sa mga suhol ng mga matatanda ng bayan at ng mga saserdote kay Pilato, ay napilitan itong magpasya at kanyang ipinahahagupit si Jesus. Pagkatapos maibigay sa mga saserdote si Jesus, kanilang hinubaran at ang katawan ay itinali sa isang haligi at sinimulan ang paghampas. Mahigit sa 5,000 sugat ang tinamo ni Jesus mula ulo hanggang paa, natagos hanggang buto. Jesus na hinagupit ng mga kawal, Maawa ka sa amin. Muli po, dalawahan lamang po ang pila, dalawa po sa kanan, dalawa sa kaliwa. ang panlulupaypay ni Jesus. Sa dami ng sugat na tinanggap ni Jesus mula sa hampas ng mga galit na kawal. Muli po, dalawahan lamang po ang ating pila, dalawa sa kanan, dalawa sa kaliwa. Ang paglibak kay Jesus. Nang maiputong na ang koronang tinik, ang mga kawal ay patuyang ng pugay at palibak na niluluhuran na ang wika ay, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo." Nang kay Pilato makita ang paglibak at pagmura kay Jesus, nangusap kapadaka sa mga kawal na ipanhit nila pagkuhan ang taong iyan. At aking ipapatanaw sa tanang nagkakapisan ng kanyang mga kaaway. Jesus na nilibak at ibriya ng mga kawal, maawa ka sa amin. Dalawahan lamang po ang ating tila. Huwag po tayo magdikit-dikit. Lagyan po natin ang espasyo sa gitna. Ang pagpapataw kay Jesus ni Pilato. Pagpapatanaw kay Jesus ni Pilato. Dinala ng mga kawal si Jesus kay Pilato sa dakong tinatawag na ang plataporma, Gabata sa wikang Hebreo. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, "Narito ang inyong hari." Tumugon ang punong saserdote, "Wala kaming hari kundi ang Cesar."
Nang walang makita si Pilato na pagkakasala ni Jesus, ay tinanong niya ang mga tao kung ano ang gagawin kay Jesus. Inudyukan ng mga punong saserdote ang taong bayan at sumigaw sila ng ganito, "Patayin siya! Patayin! Ipako sa krus!" Dalawa po sa kanan, dalawa sa kaliwa. Partner po. Dalawa sa kanan, dalawa sa kaliwa. Pila po tayo ng maayos. Jesus na iniharap sa mga tao, maawa ka sa amin. Muli po, dalawa sa kanan, dalawa sa kaliwa. Maghanap po tayo ng kapartner. Ano po? Para maayos ang ating pila. Ang pagbasa ng hatol kay Jesus na ipako sa krus. Ipinatawag ni Pilato ang pregonero upang ipaalam at basahin sa lahat ng tao na nasa syudad ang kanyang hatol na, "Ito ang utos at hatol ng matuwid na hukom ni Pilatong punong bayan kay Jesus na banday." Ang sabi nitong Lino ay hari siya ng mga Hudyo. Bago ay ulul palang tao, palamara at walang abdo. Mga gawa ay hindi alam. Hindi hari at taong turan. Nanlilito at palamarang pinapaniwala ang mga tao. Ginugulo ang lahat na siya daw ay anak ng Diyos. Ang banta niya ay agawin ang Roma at Jerusalem kay Cesar, na hari natin, at ito ay lulupitin. Ito ang habla ng mga Pariseo at Eskriba kay Jesus. Kaya ipinaalam sa buong bayan na ito ang babala sa mga taong tampalasan na nagnanais gumaya. Ang kaparusahan ay sa Kalbaryo, ipako at iparipa sa krus, na ipinagitna sa dalawang palamara upang makita ng lahat ang halimbawa ng kaparusahan ng kasalanang kanyang ginawa. Jesus hinatulan na ipako sa krus. Maawa ka sa amin. Muli po kung maaari ay pumila tayo ng dalawahan lamang. Wala pong magtatatlo. Lagyan po natin ng espasyo sa gitna. Dalawa sa kanan, dalawa sa kaliwa. Ang pagtanggap ni Jesus sa krus. Nang matapos basahin ang sentensya kay Jesus, ay agad ibinigay nila kay Jesus ang kanyang krus ng mga Pariseo. Ang kahabaan ng krus ay 15 talampakan at 7 naman ang pahalang. Pagkaabot nila ng krus ay tinanggap agad ito ni Jesus at buong kababaang loob itong niyakap sa kabila ng mabait na sasapitin niya sa krus na kahoy.
Jesus sa krus. Pagkatapos na maibigay ang krus, ay agad inilabas sa mga kawal si Jesus. Habang pasa ng kanyang krus, pumunta sa lugar na kung tawagin, lugar ng bungo, Golgota sa wikang Hebreo. Lingid sa kaalaman ng maraming manunood ng araw. Jesus na tinulungan ni Simon na taga Cirene, Maawa ka sa amin. pinunasan ni Veronica ang mukha ni Jesus. Isang babae na nagpilit makalapit kay Jesus. Tinanggal niya ang kanyang belo at ipinunas ito sa pawisan at dugoang mukha ni Jesus. Hinila palayo kay Jesus at baka sa kaniyang mga mukha ang katanungang, bakit inyo ito ginagawa sa kanya? Sa birang na natitiklop na ipinahid sa mukha ni Jesus, ay isang malaking himalang nalarawan ang mukha ni Jesus sa gilid, likod at harap na kung ilaylay at iladlad ay tatlong mukha ang nahayag. Muli po, dalawahan lang ang ating pila. Lagyan po natin ng space sa gitna. Dalawahan lang po. Jesus na nalarawan ng mukha sa birang ni Veronica, Maawa ka sa amin. si Jesus at ang kababaihan ng Jerusalem. Sinundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdadalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo? Jesus na tinangisan ng mga kababaihan, Maawa ka sa amin. muli po inaanyayahan po naming magdasal ng Santo Rosario, lahat po ng kasama sa prosesyon habang naglalakad. Ang paghubad kay Jesus. Pagkatapos pasanin ni Jesus ang krus patungong Golgota, sa pilitang hinubad ng mga kawal ang damit ni Jesus sa kanyang dugoang katawan. Ang mga sugat na unti-unting natuyo at dumikit sa kanyang mga damit ay muling nanariwa sa pagtanggal ng kanyang mga damit. Jesus na hinubara ng mga kawal, Maawa ka sa amin.
na Golgota. Binigyan nila si Jesus ng alak na may kahalong abdo. Ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Jesus na naghabilin sa kanyang ina at alagad na minamahal. Maawa ka sa amin. Muli po ang ating pila ay dalawahan lamang. Dalawahan. Lagyan po natin ang espasyo sa gitna. At magdasal din po tayo ng Santo Rosario habang naglalakad. Ang pagkauhaw ni Jesus na nakabayubay sa krus. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit iyon sa isang tangkay ng hisopo at inilapit sa kanyang bibig. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, "Naganap na." Inuyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Jesus na nauuhaw habang nakabayubay sa krus. Maawa ka sa amin. Ang pagkamatay ni Jesus sa krus. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na maasim na alak. Tinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabing naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Jesus namatay sa krus. Maawa ka sa amin. Ang pagkaulos sa tagiliran ni Jesus. Noon ay araw ng paghahanda. Ang araw ng pamamahinga na iyon ay dakila. Ang mga katawan ay hindi dapat manatili sa krus sa araw ng pamamahinga. Kaya nga, ang mga Hudiyo ay humiling kay Pilato na kanilang baliin ang mga binti na mga ipinako sa krus upang sila ay maalis. Dumating nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng una. Ganon din ang ginawa sa isa na kasama niyang ipinako. Ngunit pagpunta nila kay Jesus, nakita nilang siya ay patay na, kaya hindi na nila binali ang kanyang mga binti. Subalit isa sa mga kawal na may sipat ang tumusok sa tagiliran ni Jesus. Ang dugo at tubig ay kaagad lumabas. Siya na nakakita nito ay nagpatotoo at ang kanyang patotoo ay tunay. Alam niyang nagsasabi siya ng katotohanan upang kayo ay sumampalataya. Nangyari ang mga bagay na ito upang matupad ang kasulatan. Isa bang buto niya ay hindi mababali. Sinabi sa isa pang kasulatan, titingnan nila siya na kanilang tinusok. Jesus na sinibat sa tagiliran. Maawa ka sa amin. Si Jesus ay ibinaba sa krus. Pagkatapos nito, si Jose na taga-Arimatea ay humiling kay Pilato na makuha niya ang katawan ni Jesus. Si Jose ay isang alagad ni Jesus, bagamat palihim lamang dahil sa takot sa mga Hudyo. Pinahintulutan siya ni Pilato, kaya siya ay pumunta roon at kinuha ang katawan ni Jesus. Dumating sina Jose at Nicodemo
sa Golgota at nakita nila si Maria na ina ni Jesus na tumatangis at umiiyak. Humingi ng pahintulot na kanilang tanggalin sa krus ang katawan ni Jesus. Kusang loob nilang tinanggal ang katawan ni Jesus sa krus at agad ngang iniakyat ni Jose ang kanang kamay upang tanggalin ang pako. Sumunod si Nicodemo na kinalas naman ang kaliwang kamay at inalis ang rotolong nasa ulunan at ang koronang tinik naman ay dahan-dahan na inalis at saka dahan-dahang inihubos gamit ang kayong lino. Jesus na inihubos mula sa krus. Maawa ka sa amin. Si Jesus sa kandungan ng kanyang nagdadalamhating ina. Pagkatapos maibaba nila si Jesus mula sa pagkakapako sa krus, ay agad nila siyang ibinigay sa kandungan ni Maria na lubos ang pagkakadalamhati. Sa pagtangis ng mahal na birhen ay nangusap ng, "O maliwanag kong araw at malindog kong buwan, aba, bituing malinaw, liwanag mo ay nahalinhan ng dilim ng kasakitan. Ano at hindi mapakali ang hininga ko at kaluluwa. Ikaw ay aliw ng mga nalulumbay at bukal ng kaginhawahan. Ano at pinasakitan itong mahal mong katawan? O paraluman ng mata at mutya niyang ina, ito baga ang katawan ng pinanganganinuhan ng lupa at sangkalangitan. Ano at pinaglahuan at nagmistulang bangkay, ang mga kamay mong sakdal ng dilag na iginawad sa lahat. Bakit ngayon ay may butas at ang dugo ay nagdaranap? Ang buhok mong lagi kong sinusuklay at inaayos, bakit ngayon ay gulong-gulo at tikmak ng dugo? Ang mga paa mong inilalakad tuwina sa pangangaral, ngayon ay puno ng dusa. Lalong ikinakasakit at halos ikamatay ko ang sugat mo sa tagiliran." Ito ang ika-6 na hapis ni Maria. Jesus na nahihimlay sa kandungan ng ina, Maawa ka sa amin. San Jose ng Arimatea. Isang iginagalang na kagawad ng Sanhedrin at mayaman na taga-Arimatea. Isang mabuti at matuwid na tao na kabilang sa mga naghihintay sa pagdating ng paghahari ng Diyos. Isang lihim na alagad ni Jesus. Hiningi niya kay Pilato ang pahintulot na kunin ang bangkay ni Jesus. Binalot niya ito sa isang bagong kayong lino na kanyang binili at inilibing sa sariling libingan na inuka sa bato. San Jose na Arimatea, Ipanalangin mo kami. San Nicodemo, isang pariseyo at pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem na ipinapalagay na kagawad ng Sanhedrin. Isa siyang lihim na alagad ni Jesus. Noong mamatay si Jesus sa krus, sumama siya kay Jose ng Arimatea, dala ang pabango upang kunin ang bangkay ni Jesus. Bago ilibing, pinahira nila ito ng pabango. Si Nicodemo, San Nicodemo, Ipanalangin mo kami. Santa Maria ng Betania. Si Santa Maria ng Betania ay matatagpuan sa mga ebanghelyo ni San Lucas at San Juan, kasama ng kanyang mga kapatid na sina Lazaro at Marta. Sila ay nakatira sa Betania, isang lugar na malapit sa Jerusalem. Si Santa Maria ng Betania din ay isa sa mga nakakita sa pagbuhay ni Jesus sa kapatid niyang si Lazaro.
Tayo po ay pumila ng dalawahan lamang, dalawa sa kanan, dalawa sa kaliwa. Lagyan po natin ang espasyo sa gitna. At habang tayo po ay naglalakad, maaari po ay tayo magdasal ng Santo Rosario. Santa Maria ng Betania, Ipanalangin mo kami. Santa Marta. Si Santa Marta ay matatagpuan sa mga ebanghelyo ni San Lucas at San Juan. Kasama ng kanyang mga kapatid na sina Lazaro at Maria, sila ay nakatira sa Betania, isang lugar na malapit sa Jerusalem. Si Santa Marta din ay isa sa mga nakakita sa pagbuhay ni Jesus sa kapatid niyang si Lazaro. Santa Marta, Ipanalangin mo kami. Santa Juana, asawa ni Kusa. Siya ang asawa ni Kusa, ang kanang kamay ni Herod Antipas, ang hari ng Galilea. Si Santa Juana ay ang babaeng pinagaling ni Jesus mula sa pagkakaalipin sa mga masasamang espiritu at sakit. Siya rin ang tumutulong sa pinasyal sa mga paglalakbay ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kasama sina Maria Magdalena at Mariang ina ni Santiago, makita nilang walang laman ang pinaglibingan ni Jesus. Siya ay isa sa mga nakasaksi sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang pangalang Juana ay nangangahulugang ang Diyos ay mapagpala. Santa Juana, asawa ni Kusa, ipanalangin mo kami. Santa Salome, isa sa mga tagasunod ni Jesus. Si Maria Salome ang asawa ni Zebedeo, ina ni Santiagong matanda at ni Juan na kapwa mga apostol ni Jesus. Ang pangalang Salome ay mula sa salitang Hebreo na ang kahulugay kapayapaan. Kalimitang nakikita sa mga imahen at larawan ni Santa Maria Salome ang insersaryo, tanda ng kanyang pagsasakripisyo at pananampalataya kay Jesus. Santa Salome, ipanalangin mo kami. Santa Maria Cleofe, isa sa mga pangalang Maria na matatagpuan sa Bagong Tipan. Siya ay ang asawa ni Cleopas. Siya ay nabanggit sa aklat ni San Juan. Nakatayo sa paanan ng krus ni Jesus ang kanyang ina, ang kapatid nitong si Maria, na asawa ni Cleopas, at si Maria Magdalena. Santa Maria Cleofe, ipanalangin mo kami. Muli po tayo po'y pumila ng dalawahan lamang,
Dalawahan lang po. Maglagay po tayo ng espasyo sa gitna. Santa Maria Magdalena. Si Maria Magdalena o Maria ng Magdala ay isa sa mga alagad ni Jesus at kilala bilang unang taong nakita ang muling pagkabuhay ni Jesus. Itinuturing siyang babaeng nagbago ng pamumuhay at sumama kay Jesus bilang maging alagad. Si Maria Magdalena ang tinuturing na taong makasalanan na tinanggap ng Diyos matapos pagsisihan ang mga nagawang mali. Nagmula si Maria sa Magdala, isang bayan sa dalampasigan ng lawa ng Galilea. Bagamat isang batang babaeng Hudyo, lumaki siya sa hentil na bayan at maging kultura at gawing nakagisnan. Santa Maria Magdalena, Ipanalangin mo kami. San Juan Apostol. Si San Juan o San Juan Apostol ay isa sa 12 alagad ni Jesus. Kilala rin siya bilang tagapagpalaganap ng mga aral ni Jesus sa kanyang ebanghelyo. Kapatid ni Santiago si San Juan at isa ring mangingisda. Tinatawag siyang ang alagad na minamahal ni Jesus. Kasama sina San Pedro at San Santiago, nasaksihan nila ang muling pagbuhay ni Jesus sa anak ni Jarius, ang pagbabagong anyo ni Kristo at ang pagdarasal sa hardin ng Getsemani. Sa kanya inihabilin ni Jesus si Maria nang ipako siya sa krus. Sa kanyang nakapangalan ang ika-4 na ebanghelyo, ang 3 liham sa bagong tipan at ang mga libro ng mga pahayag. Ayon sa mga tala, nanirahan siya sa Ephesus hanggang sa mamatay sa gulang na 100. San Juan, Ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen ng Hapis. Isa sa mga titulo ng Birheng Maria ang Mahal na Birhen ng Hapis. Dito makikita ang mga punyal na nakatarak sa kanyang nagdurugong puso bilang pag-alaala sa 7 hapis at sakit na kanyang pinagdaanan. Batay ito sa hula ni Simeon. Ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw. Muli po ang ating pila ay dalawahan lamang, makiayos po ng ating pila. At patuloy po tayong magdasal ng Santo Rosario habang naglalakad. Mahal na Birhen ng Hapis, ipanalangin mo kami. Ngayon po ay inaanyahan po namin na tumabi ng kaunti po lahat kasi dahil po nasa huli na po tayo. Makikitabi po, makikilawak-lawak po ang ating daan.
ang Santo Entierro o ang Mahal na Senyor. Bago magtakip silim, dumating ang isang mayamang taga-Arimatea na ang ngalay Jose. Siya'y alagad din ni Jesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Iniutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay at binalot ng bagong kayong lino. Inilagay niya ito sa sariling libingan na di pa nalalaunang ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan nito ang isang malaking bato, saka umalis. Panginoong Jesus, binalot ka ng kadiliman ng kamatayan. Ang tangi mong maliwanag na tanglaw ay ang malambing na pagmamahal ng iyong ina. Ang katapatan ni Juan, ang pakikipagkaibigan ni Jose ng Arimatea at ng ilan pa. Inihinlay ka sa libingan tulad ng isang napakahalagang kayamanang itinago sa baul. Tulad ng isang butil na ibinaon sa lupa. Binigyan ng kahulugan at pag-asa ng iyong libing ang aming libing. Salamat sa iyo, naging isang mapayapang pamamahinga ito sa kanlungan ng inang lupa, na naghihintay ng isang masayang paggising sa pagdating ng bukang liwayway na muling pagkabuhay na wawasak sa mga tanikala ng kamatayan magpakailanman. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tayo po ay hahanay ng maayos. Dalawahan lamang po, dalawahan. At magkaroon po tayo ng espasyo sa gitna. Magipila po ng maayos. Sige po, sige po. Sige po, itulak na pakanan. Salamat po sa maayos na pagsunod. Sa mga nanonood po, makikitabi po, magsitabi muna po tayo para maging maayos ang pagdaan ng mahal na Senyor. Sige po, ayusin po natin ang daan. Sige po, makikiayos po. Maingat po, makikiingat, makikiingat. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I
do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow. Sa mga hindi naman po sasama sa prosesyon, tayo po'y magdasal sa loob ng simbahan. Tayo po'y magsama-sama sa loob. Tayo po'y pumasok sa simbahan para mag-venerate sa ating banal na krus. Sa mga hindi pa po nagbe-venerate sa banal na krus o humahalik sa ating banal na krus, maaari pa pong pumasok sa simbahan at tayo po'y mag-venerate sa ating mahal na krus. Bigyan din po nating daan ang ating MDRRMO. Kailangan po silang makasunod dun sa ating prosesyon. Sa mga tao po na naghihintay po ng basbas ni Father, makikiisod-isod po. Makikipod-ipod po. Sige po, makikibigyan po ng daan ng ating MDRRMO. Sa lahat po ng nagpapabindisyon, sige po, lapit-lapit tayo ng konti kay Father para po makadaan ang ating ambulansya. Makikitingin din po ng likod nyo. Nasa likod nyo po ang ambulansya para hindi kayo madaanan. Kuya na mayroon pong stroller, makikipod po at baka po maipit. Makikihawak po ng inyong mga anak at baka po ay madaanan ng gulong. Sige po, tabi po tayo. Tabi muna. May dadaan pong ambulansya. Tabi muna po. Tabi po. Maraming salamat po sa pagtabi. Tabi muna po. Tabi muna po tayo. Ambulansya po yan. Mabigat-bigat na ba? Sige po. At muli po sa mga hindi sa paksihan po natin,